Stop violence against women and children. Good morning, good morning, good morning! Welcome to the stage of Nixon TV, the official stage of Scouts Who Wanna Know. Narito po tayo ngayon sa Kartilya ng Katipunan para tumayo at ipaglaban ang mga kababaihan at mga kabataan sa buong mundo. Nagtipon-tipon nga ang mga kawani ng National Office ng Boy Scouts of the Philippines para sa gaganaping isang marcha upang ipakita ang kanilang pakikisa at pagkondena na rin sa mga karahasang nagaganap laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Sila ay sinamahan ng ilang opisyal ng Boy Scouts of the Philippines sa pangunguna ni Administration Director Soproncio Hontanosas, Administration Officer Frederick Bonifacio, at nandun din ang kinakawan ng Central Luzon Region na walang iba kundi si Manuel Isidoro III. Ang nasabing parade na tinawag ding Advocacy March ay bilang suporta ng BSP sa isang buwang paggunita sa tinaguriang kampanya sa pagtigil ng karahasan sa mga kababaihan. Ang marcha ay isa lamang sa maraming mga aktibidad na ginagawa ng BSP sa paggunita ng Anti-Violence Against Women Campaign. Bukod sa marcha, ay magkakaroon din ng mga seminar ang BSP upang lalong ipaintindi nito sa mga miyembro ang kahalagahan ng kampanyang ginagawa ng gobyerno at ng buong daigdig para mapangalagaan ang karapatang pantao ng bawat isang Pilipino, babae man o hindi. Maya-maya pa ay nagsipwesto na ang mga manggagawa para sa picture taking at pagkatapos nito ay sisimula na ang Advocacy March. Ang karahasan sa kababaihan at kabataan ay isang stigma na patuloy na nagaganap sa lipunan. Karaniwang nagiging biktima nito ay mga kababaihan at mga kabataan. Subalit natuto na ang mundo, mayroon nang nagsasalita, mayroon nang lumalaban para sa kanila. Isa na rito ay ang Boy Scouts of the Philippines. Kasama po natin ngayon si Ginoong Derek Bonifacio, ang Administration Officer 3 ng Boy Scouts of the Philippines at siya rin pong Coordinator ng Gender and Development Program ng Kapatiran. Good morning, sir! Good morning, Sir Nix. Okay, nakita ko ang dami yata mga empleyado ron sa baba. Ano po ba ang activity natin ngayon? Ngayon po kasing buwan na to, simula November 25 hanggang December 10, ating pong ginugunita, nakikisa po ang Boy Scouts of the Philippines sa kampanya ng gobyerno laban sa lahat ng klaseng ng karahasan laban sa kababaihan. Ito po yung 18-day campaign to end violence against women. So ngayon po, isa po sa aktibidades ng Boy Scouts of the Philippines sa National Office, meron po kaming isasagawang parada para ipakita sa publiko na ang Boy Scouts of the Philippines po ay sumusuporta laban sa kaharasan sa mga kababaihan. Sir, ito po ba ngayon pa lang po ba kayo magko-conduct ng ganitong aktibidad para sa Boy Scouts? Yun nga po, itong 18-day campaign against violence against women ay alisunod sa Republic Act 10398. Since po na-establish na yung Gender and Development sa Boy Scouts of the Philippines, yearly na po natin na may ginagawa tayong activities. Okay. Pero itong parada, ngayon pa lang po namin gagawin. Ito yung first time na magpaparada po. Ito yung tawag po namin ay Advocacy Parade. Ang advokasya ng Boy Scouts of the Philippines ay suportahan ang wasan ng lahat ng klase ng kaharasan. Sir, kung hindi kayo magko-conduct ng parade, meron pa rin po ba kayong mga activities na ginagawa para sa gender and development? Tama po. Nung mga nakaraang taon po, ang mga aktibidades na ginagawa ng Boy Scouts of the Philippines ay nagko-conduct kami ng mga series na online webinars, lalo nung panahon ng pandemic. Opo. Tuloy pa rin po. Tuloy po nung panahon ng pandemic. Webinars, seminars on violence against women, mga cybercrime, lahat ng mga informative na mga
seminars na makakatulong na maipalaganap ang impormasyon na meron na po tayong batas. Meron pong batas na para proteksyonan ng kababayan. Kahit ngayon po, ngayong buwan na po to, may dalawa po kaming naka-schedule na seminar itong sa November 30 at saka sa December 4. So, seminars about cybercrime prevention at saka violence against women. So, yan po yung ginagawa namin nakaratan. Pero ngayong taon, yun nga, sinimulan namin na magparada na rin kami para malaman din ng mga kapitbahay natin dito sa community na gusto rin naman natin na maging BAW-free community. Itong komunidad ng Boy Scouts of Philippines kung saan tayo nasasakop dito sa Manila. Sir, sa palagay niyo ba itong ginagawa ninyo, kakaroon ba ng malaking impact sa buong organisasyon? Dahil kayo po kayo po ang pinaka-head ng office ng BSP. Siyempre po, kasi unang-una, alam na po natin na ang Boy Scouts of the Philippines ay kinakatawan ng karamihan ng mga kalalakihan. So, ang unang impact nito na nakita natin may mga babae rin pala na bibigyan din ng importansya at importante proteksyon ng mga kababaihan. May mga empleyado po tayo mga babae dito at naipapalaganap na natin na ang Boy Scouts of the Philippines ay sinusuportahan yung na maproteksyonan ang mga kababaihan. In fact, meron din po tayong Committee on Decorum and Investigation o yung CODI na ito yung nagkasasagawa ng investigasyon kung sakaling may matanggap na reklamo laban sa kaharasan o sexual na exploitation laban sa mga kababaihan. So meron po tayo at the same time may mga pulisiya na rin tayong inilabas na para maproteksyonan ang mga kababaihan. Okay. Sir, kumusta na po? Ito po ay nasa batas. Ano po? Kumusta na po ang ginagawa ng inyong office para po masiguro na ang nasa batas po ay nasusunod dito po sa inyong opisina? Well, una po, information dissemination kasi yung violence against women nasasad po yan sa Republic Act 9262. So, una-una, nagpalaganap na po kami yan. Yun nga po, gaya ng mga seminars para unang-una malaman ng mga empleyado na meron palang batas. Hindi pala natin dapat basta abusuhin ng mga kababaihan. At hindi lang din po ang pagpapalaganap po ng impormasyon ay hindi lang po sa opisina, kundi dapat dalhin nila to magsimula sa bahay, sa kanilang tahanan kasi kadalasan ang unang kaharasan o violence nagsisimula sa tahanan. So, yan po yung mga aktibidades na ginagawa natin na mga kampanya natin. At bukod doon, nagpapalabas nga tayo ng mga pulisiya para maproteksyonan yung mga kababaihan. Yung unang-una na rin yung pag-i-inform natin sa mga empleyado na meron na tayong Committee on Decorum. Bukod dyan, dito sa opisina, meron din tayong front desk officer dyan sa baba na kahit mga bisita rito kung sakaling nakaramdam sila ng pang-aabuso, kahit sino man dito sa mga empleyado rito, pwede po nilang ireklamo. Galing naman po pala. So kasama na po. Kasama na po yan. At the same time, meron pong magko-conduct ng investigasyon sa mga empleyado kung sakali man naggumawa sila ng pang-abuso, sexual o anuman. All forms of violence kasi ito hindi lang po sexual Kahit mental abuse, verbal abuse na ginawa natin sa kababayan. Okay, pati po yung mga kabataan. Opo. Sir, matanong ko lang po, since nandito po sa Gender and Development, kumusta naman po ang pag-i-employ nyo dito po sa Boy Scout? Siyempre, ang pag sinabi natin, naisip natin na may mga babae ba o baka may mga babae ba na na-employ ang Boy Scouts of the Philippines sa opisina nila? Actually, meron po. Kasi nga, gender sensitive na rin po ang Boy Scouts of the Philippines. Gender equality na rin tayo na hindi natin tinitignan kung ano man ang gender ng tao. For as long as sila ay qualified at competent naman sila para doon sa position, regardless pa kung ano ang sex nila, male, female, or LGBTQ, hindi po natin tinitignan yan. In fact po, marami na rin po tayong mga kababaihan na empleyado ng Boy Scouts of the Philippines na na-promote na rin sa matataas na posisyon. Okay. Yan. Ito po yung kasama po dito yung sa field. Opo, kasama po. In fact, meron po tayong tatlong mga Youth Development Officer 5 o yung dati na kinaklasify natin as Regional Scout Director. Okay. O yung mga head ng regional offices ng Boy Scouts of the Philippines. 3 po dyan. 10 po yung regional offices natin
At 3 po rito, ang namumuno ay mga babae. Even dito po sa National Office, meron po tayong mga supervisors, managers na mga babae na rin. So hindi na po natin tinitignan kung Correct. ikaw man ay lalaki, dapat ikaw lang ma-promote. Hindi po ganun ang Boy Scouts of the Philippines. Kahit po sabihin na tayo ay Boy Scout. Kahit na po tayo, basta qualified, even po yung pinakamataas na posisyon na Secretary General at Deputy Secretary General, Okay. kung sila po ay qualified, nag-apply sila, pwede po silang matanggap. Ang tinitignan na po natin dito, yung qualification at yung kakayanan ng tao, hindi po kasarian.
tayo ngayon sa Central Warehouse, 3rd floor ng BSP Building. Kasama ko po ngayon ang pinakagwapo at cute na si Sir Jimmy, Kagawad Daniel, si Ma'am Len, Sir JR, si Ate Liza, si Ma'am Angel, si Sir Bong, ang pinakapogi, si Ode, na nakapasa po ng Civil Service Non-Pro, at ang pinakuli, ang bago naming COS na si Chan. Para sa akin, naging matiwasay at maayos at ligtas ang naging session nito ng BAU Free Philippines bilang pagsuporta sa mga ating kababaihan at dapat natin silang igalang, huwag sasaktan. Maraming salamat. Ayun lang po. Magandang umaga po, hindi pa tapos ng laban tungkol sa ating violence against women and child. Kaya po lahat po tayo ay dapat maging aware. Pakinggan po natin lahat ng mga videos tungkol or tingnan natin lahat ng mga videos against violence against women and child para matuto po tayo at para malaman po natin yung ating karapatang pangtao. Maraming salamat po. Be aware. Masasabi ko lang, dahil first time ngayon ng Boy Scouts of the Philippines na ginanap itong pagmamarcha, kami tuwang-tuwa. At pangalawa pa, kasama yung aming health na nakapag-exercise, nagalakad. Habang patuloy na may naaapi ay hindi titigil ang mundo upang mapigilan ang kanser ng lipunan na ang naaapi po ay ang ating mga kabataan at mga kababaihan. Katulad po ng Boy Scouts of the Philippines ay hindi rin titigil magsimula dito sa opisina papunta sa field para po makadagdag kaalaman sa VAUC. BAU, Violence Against Women. Tayo mga kalalakihan, nilikha tayo ng Panginoon hindi para apihin ang mga kababaihan. Dapat bigyan natin sila ng equal na karapatan at proteksyon, lalo na proteksyon. Kung kayo man ay may nakikita na pang-aabuso, kahit hindi nyo kamag-anak, pwede nyo pong i-report sa kinauukulan.